Praise. Praise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Muli palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Huwag natin titipirin. He is worthy. He is worthy. Amen. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Sino nag-enjoy sa pagpuri sa Panginoon? Hallelujah. Ang sarap, ang sarap. Kahit pinagpapawisan ka, kahit kung ikaw naman ay nasa presensya ng Panginoon, ang pinakamasarap ay ang presensya ni Lord. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. And meron akong gagawin ngayon. Kung meron kayong signature na upuan, sanay na kayo sa upuan nyo ngayon, I would like to request you to go to your respective care group. So you sit together as a care group. So hiwa-hiwalay muna ang mga magkakatabi. Can I just call in lahat ng mga care group leaders? Kahit na nasa kitchen kung care group leaders, dito muna at kailangan magkakasama ang mga care group leaders. And then, kung wala kayong care group leader o care groups, halimbawa, basta makigrupo na lang kayo muna dun sa So, okay, ready? Move. Lahat ng mga magkaka-care group, magkasama, magkakatabi. Ayan. Magsama-sama ang mga magkaka-care group at ayan. Kung wala yung care group nyo, sama kayo kagrupo nyo. Ayan. Ayan. So, yung mga walang ka-care group, pakikuha na lang. For example, si Mark, wala pa yatang care group. Si Sister Feby, Sister Annie, samahan mo si Sister Feby kasi magkakagrupo kayo nila, Sister Myra. Yung mga kagrupo ni Sister Myra, ayan. So, magkasama kayo. Sino pa ba? Kuya, kunin niyo muna si Mark para, kunin niyo si Mark. Ayan. Kunin niyo muna siya. Brother Ronel, kunin mo muna. Dito ka muna sis. Sama ka muna tabihan mo muna si Feb. Sis Mara, tabihan mo muna si Feb. Ayan. Kasi kasama ko siya sa may mga irregular pa po, wala pang regular na kinabibilangan, pero make sure may katabi kayo. Ayan. Dito ka muna, bro. Adopted. Ayan. Meron na ba kayong kagrupo? Make sure na walang empty. Ibig sabihin walang kagrupo. Kailangan may kagrupo. Ayan. Kung hindi man muna official na kagrupo, at least nandiyan kayo. Ayan. Praise the Lord. Ready? Okay. Praise the Lord. Amen. Tayo po yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you for this opportunity, Lord God. Indeed, Lord, you are worthy to be praised, O God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin. We cannot thank you enough, O God, for all the things that we have received. We are enjoying right now, Panginoon. Thank you, Lord God. Indeed, grabe ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya sa oras pang ito, Lord, una sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga taong ginamit mo para kami makakilala sa iyo, Panginoon. We remember these pastors, leaders, Panginoon. We remember, O God, kung sila man ay buhay pa, pagpalain mo sila, Panginoon. Kung hindi man buhay, Lord God, dalangin namin ang pamilya nila on behalf, O God, of these people whom you used mightily para kami ay, Lord, taniman ng iyong salita. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, even to the Lord, next generation, Panginoon, ang kapangyarihan mo ang lumukob sa kanila, Panginoon. We bless every pastor, O Lord God, na masigasig, Panginoon, mga missionaries, O God, mga evangelist, Panginoon, O God, na ginamit mo upang ang iyong salita, Panginoon, ay maitanim, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin. We thank you, Lord Jesus. Your word will not return to you void. Your word will accomplish the purpose for which it was sent, O God. We thank you, Lord God, even right now, Panginoon, ang sino man, Panginoon, na may puso, Panginoon, na magtanim ng iyong mga salita, Lord, we decree and declare victory upon victory, Panginoon. Marami
Marami pong salamat sa oras na ito. Gamitin mo po ako mightily as I share your powerful words, and it will be a powerful seed, Lord, that it will change us and revolutionize our lives, Panginoon. And Lord, we thank you that the best miracle of all is the life that has been changed by your powerful words. Marami pong salamat. Ngayon pa lang, tinanggap na po namin ang himala, Panginoon, ng pagbabago ng buhay namin sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Bakit ko po kayo pinagsama-sama para meron kayong kakausapin habang... Hindi, meron po tayong gagawin ngayon at ang topic natin is about us, a community. Ang topic po natin ngayon is how do I experience community? Serving in love. Amen. So, meron po tayong series. Ang akin pong tinuturo ay isang teaching from sa isa pong high impact church. Paano maging high impact ang ating church? Alam niyo yung impact, alam niyo yung pangalang Mark, yung word na Mark, may marka. Ibig sabihin, minamarkahan. Sino nakapunta na sa Tree of Life? Di ba pagkadating sa Tree of Life, sinusulatan ng sino nagsulat? Hanapin nyo, yung sinulat ko, gano'n. So, minamarkahan nyo. Ibig sabihin, uy, nakapunta na ako doon, sinulat ko pangalan ko. Minsan, lalagay mo pa yung pangalan mo, love, kung sino man yung... Yung iba nga, nag-propose sa Tree of Life. May alam ako dyan. Tree of Life talaga ang proposal. Diba? Praise the Lord. Para mahaba ang relasyon. Diba? Alam nyo, minamarkahan. Ibig sabihin may marka. Na kapag ay JCSGO, Bahrain yan. Hallelujah! Amen! Hindi natin tinataas ang church natin, but we make sure that our church has an impact in the lives of people. Na kapag tinanong, saan kayo nag-church? Sinong pastor nyo? Tapos biglang, ay, doon kami sa JCSGO. Uy, kilala ko. Uy, may impact. Sabi mo, may impact. Hindi tayo naglalaro as church. Hindi tayo nagsisimba-simbahanan. We have a purpose and we are serious in the business of God. Amen. And this church is a high-impact church, so tinuturuan ko po kayo kung ano yung dapat nating gawin bilang isang church. Una, nasa 4th series na tayo. Una, yung relasyon mo sa Panginoon. Kumbaga, kailangan ayos muna ang relasyon mo sa Panginoon, first week. Second week, paano ka mabubuhay sa gitna ng mundong mapanukso at ano pa ba? Mundo ay punong-puno ng evil, pero ikaw, paano ka mabubuhay sa gitna ng makamundong pamumuhay, 'di ba? Na hindi ka pwedeng sama na lang. Kung masama sila, sige, that's the flow. I will flow with them. No. We will live and we'll have a relationship with the world na nagiging Kristiyano ka pa din kahit na ikaw ay napapaligiran ng makamundong gawain. That's the second topic. Third topic last week is being true to ourselves, yung relationship natin sa sarili natin, kilala natin kung sino tayo. I am fearfully and wonderfully made by God. Meron akong shape. Yung shape mo, hindi yung sexy ka o mabilog ka. Yung shape mo is S-H-A-P-E. Saan ka doon? Gagamitin ka ni Lord based on your shape. Yung shape mo is, ano ba yung shape mo? Di ba? May acronym tayo doon. Sa dulo, E is experience. Minsan sabi mo, Pastora, wala akong pwedeng ikwento. Napakapangit ng aking testimony. Yung pangit na testimony mo, gagamitin ni Lord para maraming mabagong buhay. Magsalita ka that God has brought you from this mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag ng Diyos. You have something to share. Alam nyo, ngayon ang nagva-viral, mga walang kwentang mga video, pero nagva-viral, kumikita sila. Pero ikaw, you have a life
testimony that you can share mula sa masamang pamumuhay, dinala ka ni Lord sa kagilagilalas na liwanag niya. Amen. Because may plano si Lord sa'yo. Amen. Kaya I want you to know, yun yung number 3, kung sino ka, kilalanin mo yung sarili mo, and gagamitin ka ni Lord sa anumang talent na meron ka. Sabi mo, Lord, bata pa ako. Sabi, hindi, alam mo ba na, huwag mong isipin ikaw ay bata. Sabi ni Pablo kay Timothy, gagamitin ka ni Lord. Huwag mong isipin, matanda na ako, pastora. Gagamitin ka pa rin. Habang may buhay, may pag-asa at may purpose ka sa mundong ito. Amen po ba? Praise the Lord. Si Sister Connie nga, nai-inspire ako araw-araw. Meron siyang upload. Anong ginagawa niya? Nag-gym siya. Hindi yung sakit niya ang magde-define sa kanya, kundi yung pakikipaglaban niya. And praise the Lord, siya'y bunga ng ating hospital visitation. She was a stroke patient. Grabe, ang laking testimony. Kaya pag patatayuin kita minsan, magte-testimony ka sa goodness ni Lord. Special ka eh. May ginawa si Lord sa buhay mo. Amen. At marami pang mga stroke patients na may inspire because of what happened and then who you are right now. That is, yan yung ikaw. Yan yung last week. Nagamitin mo yung buhay mo para mag-impact na maraming tao. And this time naman, ang topic po natin is yung 4th series natin. Kaya ako pinatabi kayo sa mga small group nyo kasi importante yan. It is our relationship with fellow believers and it is serving in love. Amen. So, nasa Romans 12 series pa din po tayo. Isang chapter lang sa Bible, very powerful. Pero sabi sa 2 Corinthians 5:17, ito po ang verse ng pagiging born again. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here. Praise the Lord. NIV version ang ginamit ko this time. Na kumbaga, kapag ikaw nakipag-isa kay Kristo, nakipagrelasyon ka kay Kristo, bago ka nang nilalang. Yung dating ikaw, gone. Gone. Pero ikaw na ay bagong nilalang. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, bago ka nang nilalang. Hindi ka na ikaw yung dati. Bago ka na. Binago ka na ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ayaw. So, samahan nyo na lang ako sa PowerPoint. Ayaw bumukas ng aking. Initially, when a person accepted Jesus as his Lord and Savior, he is full of energy and zeal. Kumbaga, woo! Hallelujah! Praise the Lord! Excited na excited ka. But as he grows, challenges, temptations overwhelm him. Suddenly, the enthusiasm wanes, die down. Kapag ka ikaw ay Kristiyano, bagong born again, excited. Amen po ba? Parang gusto mo lagi nasa church. Gusto mo lagi, nakikinig ng salita ni Lord, nagbabasa ng Bible. Praise the Lord. Ayaw mong malayo ang Bible sa'yo. Basa, basa, basa. Sulat, sulat. Para sa akin to, susulatan mo yung Bible mo. Yes, this is you. Inel, ikaw to. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Energy is high. Zealousness. Lahat gusto mong gawin, gusto mong kumanta, special number ka lagi, gusto mo mag-play ng instruments, gusto mo mag-exhort, gusto mo, lahat sasalihan mo. Amen po ba? Kasi excited ka in love kay Lord. Pero kapag dumating ang problema, kasi ayaw ni Satan na ikaw ay nakipag-break sa kanya, gagawa siya ng paraan para hatakin ka pabalik. Are you with me? Then, bigla na lang na-overcome ka ng problema mo. Then, you start to backslide. Naiintindihan niyo ako? Hindi ka na mahanap sa church. Dati laging, sino susundo sa akin? Mamaya-maya, sis, susunduin kita. Brother, susunduin kita. No reaction, no answer.
Praise the Lord. Amen po ba? Sino nakakaintindi? Sino ganon? Huwag mo na itaas ang kamay mo. Okay lang yun. Naiintindihan kita. Some hit a plateau or spiritual ceiling. Alam niyo yung plateau? Yung biglang huminto na sa paglago, andyan ka na. Hallelujah. Praise God. Nandito ka pa, kapatid. Spiritual ceiling. Andito na lang. Ayaw na. Ayaw na mag-grow. You got stuck. Sabi ko, ano yung past tense ng stuck? Sabi ko, ginawa kong ED pa pala. Yung pala past tense ng stuck. Kasi stick, tapos stuck. Sabi ko, bakit nag-i-error yung stuck ko? Sabi ko, gano'n. Yung pala, you got stuck. Past tense, stuck. Suddenly, he fell and get connections with old friends and slowly doing the old thing again. Yun na. Bumalik siya sa dati. Bakit? Kasi nga, nakakilala siya, in love kay Lord, hindi na alagaan. Kaya may care group para may mag-aalaga sa'yo. Amen po ba? Kasi no man is an island. Walang nag-iisa at kaya niyang mag-isa. Kaya yung mga iba dyan na nag-iisa, hindi, pastora, kaya ko to. Hindi totoo yan. Kahit lumalagablab ka, pagka mag-isa mo na lang, wala nang ibang mga kahoy na siga. Maya-maya, yung kahit na ikaw yung maapoy, nagkakaintindihan tayo? That is why there is a small group. So what it takes to grow spiritually, paano ka lalago? Why do so many good, sincere Christians get spiritually stuck? Bakit nai-stuck? Sino naiintindihan niya ang sinasabi ko? Sino naiintindihan niya? Sino na-stuck? Sino na-stuck? Sino na-stuck? Nabugok. Yung itlog na hindi na nag-hatch. Naging balot. Naging masarap kainin. Pero, na-stuck. Hindi lumago. Sino nakakaintindi? Many Christians do not position themselves in the right environment. Kasi maraming Christian hindi na ilagay sa tamang environment. Hindi na ilagay sa tamang grupo ng mga Kristiyano. The right environment is authentic community. Ano ibig sabihin ng authentic community? Totoong community, hindi artificial, hindi superficial. Meron kang kinabibilangan dapat. So let's proceed to the very foundation of our topic for today, Romans 12 verse 9 to 13. And when I read with me because this is powerful. Gusto ko nga ma-memorize nyo ang buong Romans 12 kasi nandyan lahat yung lesson natin eh. Buong Romans 12 tapos ang 5 topics. Hallelujah! Love in action. Basahin natin sabay-sabay. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Yan yung NIV version. NIV. Tignan naman natin sa kabila kung ano yung pagkakaiba niya. Parehas na verses pero mas malalim. Let love be without hypocrisy. Kanina sincere, ito hypocrisy. Naiintindihan nyo? Let love without hypocrisy. Depende sa inyo kung alin ang gusto nyong version. Abhor what is evil. Kumbaga, hate the evil, sabi dun sa kabila. Cling to what is good. Oh, praise God. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Oh, make yourself, ano sabi niya? Think others highly of yourself, sabi sa kabila. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, sa kabila, afflictions,
continuing steadfastly in prayer, praise the Lord, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Nakita nyo, ang ganda ng version, ang ganda ng, kumbaga, word sa kabila at word dito. Bahala kayong pumili saan ang mas madaling intindihin. Amen. Authentic community is typically found in a small group. Diyan kayo nagpapakatotoo sa small group. Amen po ba? Sino may small group? Na ang small group nyo, hindi chismisan ha. Baka mamaya, small group naging chismisan. Tapos biglang, huy, tama na, puro na tayo chismis, mag-pray na tayo. Huwag ganon. Amen. Binabago tayo ni Lord. Kung ganon man tayo, it start with a konting ganon. Tapos, uy, naku, nakakahiya kay Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, kung ano na napag-uusapan namin, hindi nakakalugod sa'yo. Lord, cover us with the precious blood of Jesus. Magtatapos naman kayo, nahihingi kayo ng tawad. Ano? Pero I don't encourage gossip. I encourage authenticity, authentic community. Nag-iiyakan kayo kasi nagiging totoo kayo. Ino-open nyo yung pinagdadaanan nyo. Kaya maiiwasan ng pagkakasala kung kapag meron kang small group, tatawag ka na agad, sister, ipag-pray mo ako, may struggle ako. Brother, ipag-pray mo ako, nag-i-struggle ako. Kesa naman, hindi ka nag-open up, hanggang mamaya, unti-unti, nilulunod ka na pala ng kumunoy ng kasalanan, tapos sasabihin mo, nahihiya ako eh. Nagsarili ka na ng mundo mo. Mali po yun. The reason why there's a small group and there's authenticity in a small group, para maging totoo ka, i-open up mo yung pinagdadaanan mo, and then may kapatiran na talaga namang nagli-lift up sa'yo. Gusto mo nang lumubog, pero may ate-ate sa buhay mo, may kuya-kuya sa buhay mo, o tatay-tatayan, o nanay-nanayan, na hindi ka niya pababayaan bumagsak at malugmok. Amen po ba? Is that your small group? Yun bang small group na kinabibilangan mo? Yun ba? Parang hindi ako nakakarinig ng malakas na amen. Mga miyembro, mga care group members, ganun ba ang nangyayari sa small group? I-report nyo sa akin pag hindi. Hindi, joke lang. Yan ang purpose ng small group. Gumagaan ang buhay ko bilang pastora. Praise the Lord. Salamat sa mga... Palakpakan nga muna natin ang buhay ng mga care group. Ang laking tulong ninyo sa akin kasi hindi ko kayo mapapastoran lahat in a personal level as much as I wanted to reach out personally. Pero yung care group nyo ang nag-aalaga sa inyo. And then I connect to the care group. Kaya meron kaming meeting once in a while. Nagre-report sila sa akin, sinasabi nila, Pastora, praise report, ganito, ganito. So kahit na hindi nyo alam, alam ko kung anong pinagdadaanan ninyo because of your small group trying to be accountable sa akin. Hindi niya kayo chinichismis sa akin, pero ikinikwento niya ang mga dapat ipag-pray sa buhay ninyo. So ganun naman ang church. Amen. Yun ang in authenticity, authentic community. Amen po ba? Do you feel that? Dapat. Yun dapat. Kung hindi man, yun ang dapat na community meron ang church. Amen po ba? Although, not all small group create authentic community. Maraming small group, pero iba naman ang pinagkakaabalahan. Hindi sa church ton sinasabi ko. May mga small group tayo na kinabibilangan. Kaya kayo may small group, ang usapan ninyo tungkol, alam niyo, negosyo, tungkol sa mga passion, tungkol sa mga nagkakaintindihan tayo. So, hindi lahat ng community ay authentic. Yung mga iba, kaya may kinabibilangang community, may ulterior motive. Like, for example, alam mo yun, gusto mong matuto. Yung mga grupo na small group, may gusto kang matutunan sa ibang bagay, pero hindi siya spiritual community. Basta, ano yun, kumbaga hindi yun yung tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin na authentic community is the church where we belong. Amen. But this is not the case to all Christians. Praise the Lord. Hindi lahat ng Christian ay napapariwara, gaya nung bungad ko kanina, na nababackslide sila. Meron naman, nakahanap sila ng authentic community. And I pray that JCSU Bahrain is an authentic community. Tignan po natin sa Matthew 13 verses 3 to 9. Basahin po natin ito. Ito po kasi yung estado ng mga Christian. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed.
As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprung up quickly because the soil was shallow. Verse 6, but when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. Sino yung mga may tenga? Makinig kayo maigi, napakaganda na mensahe ng Panginoon. Alam niyo po ba, some people, they receive God's words excited, but they don't have the commitment to persevere. Yes, ang ganda-ganda, ang sarap pastora ng mensahe, tagos. Pero they don't have a commitment to persevere. Kumbaga, kapag ka may problema na dumarating, wala na, hindi mo na makikita sa church. Wala na, nagmumukmuk. Wala na, ayaw nang umattend sa care group. Wala na, ayaw na ulit magpatuloy sa church. Sabi niya, pagka nag-a-attend ako sa church, dumadami ang problema ko, ayoko na. Wala dito yon. Wala dito yon. Amen. Sabi mo, wala dito yon. Wala dito yon. Kasi nga, hindi nagpapatuloy kapag ka may nai-encounter na problema. Hihiga-higa na lang, biling baliktad sa bed niya. Ayaw niya nang umattend. Friday ngayon, na-attend ka ba? Ayoko na lang umattend. Parang tinatamad ako. Hello. Pero, others persevere but encounter many obstacles that prevent growth. Yung iba naman, nagpe-persevere. Pero ang daming problema, tambak ang problema bumagsak sa kanya nung nag-start na siya makilala ang Panginoon. Bakit? Pinipigilan ng kaaway na ikaw ay magpatuloy, kaya kabilaan ng problema mo, left, right, front. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ganda-ganda ng word. Hallelujah. So napakadaming matututunan dito sa parable of the sower. Pero I want you to know God's words being the greatest seed. Amen. The word of God is the most powerful seed. Makinig kayo maigi. Kung may kilala kayo, ako mahilig maghalaman. Sino mahilig maghalaman? Sino nagtatanim at yung tinatanim mo, nakikita mo nag-sprout at lumalaki, tapos maya-maya meron ka ng isang puno ng, ano bang magandang punong example? Mangga. Paborito ko kasi ang mangga. God's words being the greatest seed, amen, sown in the greatest soil, which is the receptive heart. Yan ang greatest soil, yung puso. Ang puso mo ang greatest soil, and the Word of God is the greatest seed. Pero hindi siya pwedeng mag-grow sa wrong environment. Kapag ka hindi ka nasa tamang grupo, hindi ka lalago. Kailangan mo na mayroon kang authentic environment. And Jesus requires a very specific spiritual ecosystem. Si Jesus, meron po siyang example. Meron ka dapat spiritual ecosystem. Dito ka. Hello. Kaya pag tinanim ka sa isang church, gusto ni Lord, lumago ka. Amen. So, kailangan na andun ka sa spiritual ecosystem or kung saan ka ilalagay ng Panginoon. Makinig kayo maigi. Ang gusto ng Panginoong Jesus, saglit lang siya sa mundong ito, pero He taught us how to love people. And in order to love people, you should have a place to belong. Meron kang grupo, meron kang nila kinabibilangan. Hindi pwedeng, nakilala ko ang Panginoon, na-encounter ko siya, dito lang ako sa kwarto, ayoko makimingle sa mga tao, maraming tao, makasalanan, nandun nga sila sa church, chismisan lang sila, kung ano-ano ginagawa. Ayoko magkasala, dito lang ako sa kwarto ko. That's an extreme way of growing. You cannot grow by yourself. As you grow to church, alam mo, iba-iba yung character sa church.
Minsan nga na-offend pa kayo yung isa. Ang yabang naman nito, ang dami sinasabi. Ito naman, ang dami mong obserbasyon sa church. But this is the church where we belong and we grow with one another. Hindi perfect, but then, creation ni Lord yan. Amen po ba? No one is perfect. Even as I speak, ang dami kong weakness. Kaya nga, alam nyo, pag kumaawi tayo kay Lord, may kanta tayo kanina na na-struck ang puso ko. Kasi, hindi naman ako karapat-dapat May mas marami pang pwedeng tumayo dito sa harapan. Marami pang magagaling. Pero alam nyo, pinili ako ni Lord Praise the Lord. Here I am, Lord, use me. Diba? Here I am, Lord. Ayun. Here I am, Lord, use me for your glory. Praise the Lord. Di bale nang hindi ako masyadong magaling at talented. Pero may puso naman ako magpagamit sa Panginoon. Amen. Kesa naman ang galing-galing mo nga, pero nandun ka naman sa mundo, ayaw mo na ipagamit yung talent mo sa Panginoon. Praise the Lord, at least merong Pastora Inel na nagpapastor sa inyo. Praise the Lord. Amen. Kesa naman gamitin ko yung sarili kong talento sa ibang bagay, praise the Lord, gusto ko na lang maglingkod sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus, meron po siyang iniwanan during His crucifixion, bago siya ma-crucify. Jesus washed His disciples' feet and then gave them a profound and powerful admonition. Meron siyang powerful na iniwanan. Sabi niya sa John 13 verse 34 to 35, and I want you to see this very well. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen. So kailangan po, magmahalan tayo. Kahit na hindi mo gusto yung sumasakit ang ulo mo. Pastora, ang hirap niyang intindihin. Mahalin mo pa din, yun ang admonition ng Panginoong Hesus. At ipag-pray natin na baguhin siya ni Lord. At ikaw naman, kung alam mo, may mga attitude na hindi maganda sa buhay mo, pabago ka din kay Lord. You open up in your care group. Alam mo, sister, pasensya ka na. Talaga naman ang problema ko. Ay nako, ang tamad-tamad ko talaga. Hello? Open up. Share your struggle sa buhay nyo. Ayaw nyo pero ginagawa nyo. Share it in your care group. That the care group would understand what is your struggle. Hindi ang tingin nila sa'yo kung ba perfect. Physically, guwapo, maganda, magaling manamit, matalino ka, pero meron kang weakness. And you can open it up. It's not what they see outside, what they see inside of you. What is your struggle? Ano yung nangyayari sa kaloob-looban ng puso mo? Ilabas mo, ikwento mo sa mga kasama mo sa care group so that they can pray over and deal. Malay mo, nung nag-open up ka, yung kagrupo mo pala, yun ang pinagdadaanan. Ay, sister, galing ako dyan. Hello? Then they could minister to you powerfully because you opened up your heart and then somebody understood you. At akala mo, ikaw lang sa mundong ito ang dumadaan sa ganong problema. Yung pala, kasama mo, praise the Lord. Halimbawa, yung kagrupo mo, nagkwento, ay naku sister, ako ay hindi mahal ng magulang ko, durug-durug ako sa pamilya ko, bla bla bla. Tapos biglang yung kagrupo mo, umiiyak na, tumutulo na ang luha kasi ganun din pala yung kanyang struggle at nai-open up niya. Hello? Yung iba, to the extreme, produkto ng broken family, nag-open up siya, paano siya hirap na hirap. Tapos yung isa naman, ikukwento niya yung pinagdaanan niya, buti ka nga, may magulang ako, ulilang lubos. And then they start to talk about it. Hello, may mga kanya-kanyang kwento ng buhay ang bawat isa na kailangan nating matutunan. And then we end up encouraged, empowered. Hallelujah! Amen po ba? Nagmamahalan tayo sa ating small group. Amen po ba? Hallelujah. Nagkakaintindihan tayo? Ano man yung struggle mo, share it. Magtiwala ka, may kagrupo ka na iintindi sa'yo at ipapanalangin ka. And alam nyo, yung kapag ka ang grupo na yan, nag-iiyakan, nag-open up sa isa't isa, the Lord is glorified. Kasi tinutulungan natin na i-expose si Satan, i-expose yung mga ginawa ni Satan sa buhay natin. At mula ngayon, hindi na ako makikipag-fellowship kay Satan. Ayoko na sa'yo. Meron akong kagrupo na mag-aalaga sa akin. Amen po ba?
Jesus established an environment of love that makes authentic sacrifice possible. He modeled it for us. Amen? Minodel ni Jesus sa atin ang tamang discipleship. Hinugasan pa niya yung mga paa ng mga disciples. Si Jesus, Rabbi, anak ng Diyos. Pero alam niyo, nagpakita siya ng isang humble heart na nilinis pa niya yung mga paa ng mga disciples. Nakita niyo yon? Hindi siya naging, kumbaga, Diyos ako, bakit ko? Hindi eh. He became a servant to people. Kaya pag kayo, maglingkod pa kayo sa mga tao, paglingkuran nyo sila, mga care group leaders, yung mga sacrifices ninyo hindi na lilingid sa mata ng Diyos. Nakikita ni Lord yung tiyaga ninyo, yung pagmamahal na binibigay ninyo sa mga taong inaalagaan ninyo. Dahil paglaki nila sa spiritual, mag-aalaga din sila. Magiging care group leaders din yung mga miyembro ninyo. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi if God grows this church, sino mag-aalaga ng mga bago? Ikaw, kapatid, kahit sabi mong bago lang ako, pastora, as you grow, you need to be brother and sister to others as well. Mag-alaga ka ng baby. Amen. Mag-alaga ka din ng baby. Di ba ang hirap mag-alaga ng baby? Di ba, mga magulang? Ang hirap mag-alaga ng baby. Minsan naiinis ka, parang ano ba naman to? Pero baby kasi. So ganun din tayo spiritual babies. Pag bago ka sa Christianity, sobrang ang hirap mo ding alagaan. Sumasakit din ang ulo ng care group mo. Pero darating ang panahon, magmamature ka din. Ikaw na ang tagapag-alaga ng iba pang bago. Amen po ba? So, nakita natin kay Jesus yon. Nakita natin sa mga early church, when we study the history of church sa Book of Acts, grabe, yung mga Kristiyano, passionate, araw-araw, nagbabasa ng Bible, nag-gather, nagbe-breaking of bread. Then lumalago sila, nagkaroon ng persecution, nagkalat-kalat sila, naging care group leaders sila. Amen. Kaya dumami ang church, lumago, pumunta sa iba't ibang lugar. Ganong katindi ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Once you accept Jesus as your Lord and Savior, and you have an authentic relationship with one another, you grow faster. Amen. So anong ibig sabihin ng serving in love, gaya nung ginawa ni Jesus Christ? Serving in love happens when the real you, mamaya makita natin, meets the real need. Sa Romans 12 pa din yan. For the right reasons, in the right way. So ikaw, kilala mo na sarili mo, makikita mo ang pangangailangan ng mga tao. Amen? For the right reasons, in the right way. Babasahin po natin ulit yan sa Romans 12:9-13 para ma-refresh tayo. Or escape na natin yan, diretso na tayo. The real you and not the projection of yourself. Let love be sincere. Dapat yung real you, yung pag nagmahal ka, totoo, sincere, hindi ipokrita. Kaya mo lang siya dinidikitan kasi, punong-puno kasi ng alahas si Sister Connie, didikit ako sa kanya. Hindi, joke lang yun, Baka naman, makautang ako sa'yo, sister. Wag ganon, wag kang didikit kasi meron kang ibang motibo. Hello, let love be sincere. Kaya mo siya dinidikitan or ka-close kasi sincere ka sa puso mo na gusto mong mag-grow together in Christ. Amen. Authenticity, yung ikaw to. Amen. Hindi ka pumupunta sa church sa pupunta ka sa church dahil sa ganito. No, you're coming to church of a real and pure motive in your heart. Your love to other people is sincere. Amen. Tabi-tabi po, i-correct ni Lord ang puso natin kung hindi tayo sincere. Amen. Purity. Sabi niya, hate what is evil, cling to what is good. Amen. Hate what is evil. Iwan mo, abhor, ano pa ba ang tamang word dito, na hate what is evil. Magalit ka sa masama. And cling to what is good. Huwag kang magpapakasama, kundi iwanan mo ang kasamaan, cling to what is good. Amen. Letter C, meet real needs, not superficial ones. So, kailangan yung real need. Anong pangangailangan ng mga kasama natin sa care group leader? Love and affection. Kumbaga,
intindihin natin. Pero i-rebuke nyo din kapag pasaway yung mga kagrupo nyo. I-rebuke nyo din, huwag kayong nahihiya. Kasi authenticity is, sinasabi mo yung totoo kahit masakit. Amen po ba? Kasi baka mamaya ayaw mong i-rebuke. Pastora, alam mo naman, ayaw niya ng, baka kasi sa susunod hindi na umaten pag na-rebuke. Rebuke out of love, hindi out of kung makasalita ka naman, sakit-sakit naman. O, rebuke with love. Amen, mga care group leaders? Rebuke with love. Mahalin nyo sila. Huwag yung, aray ko po, kasi masakit din ako magsalita Kaya minsan nawawala sila dahil nasasaktan sila. Pero hindi ko naman intensyong saktan sila. Kundi nire-rebuke natin. Pero mali lang yung pamamaraan. Devotion, be devoted to one another in love. So, pagka hindi mo mahal pa yung tao, Lord, baguhin mo nga ang puso ko, naiinis ako sa kanya care group member ko siya. Lord, patawarin mo po ako. Linisin mo ang puso ko, mamahal ko siya. And then God opens your eyes to the beauty of that person. Kilalanin mo siya kasi. Baka mamaya, hindi mo siya kinikilala, kaya parang hindi mo siya feel. Pero when you listen to that person, meron palang pinagdadaanan. Kaya pala ganun yung attitude niya. Kasi galing siya sa pangit na pamilya, so ganun din ang na-carry niyang attitude. So, willing siyang pa-correct. Iko-correct mo din. Sis, mahal na mahal kita sa Panginoon. Meron akong sasabihin sa'yo. Huwag kang magagalit sa akin. Ngayon, kung magagalit ka naman sa akin, at least nasabi ko. O, di ba? Then you just correct with love. Alam ko mahirap. Alam ko hindi madali. Pero, kasama mo ako, I'll stand with you. Yung devotion nyo to love one another. Amen po ba? Mga care group leaders, andyan pa ba kayo? Honor one another above yourself. Yung you honor one another. Alam niyo, sa totoo lang, minsan, sabi ko, Lord, ba't pa ako manunundo pag Friday? O, ganun real talk. Ang init-init. Lord, gusto ko na lang, nandito na lang ako, antayin ko na lang sila. Bakit sa Pilipinas, wala namang nagsusunduan doon Kanya-kanyang pero bakit may sunduan? Papalakpakan nga natin ng mga transport ministers. Ang sisipag. Bakit sila nagde-devote ng buhay nila para magsundo? Bakit? Kasi mahal kayo. Amen. With all humility, loving you. Praise the Lord. Kaya i-honor nyo yung mga nagsusundo sa inyo, nagbibigay ng time sa inyo kasi hindi biro ang manundo. Hindi biro. Yung mga may anak pa dyan, tapos nanunundo sila. Oy, sobrang doble ang kanilang effort. Kaya mahalin nyo sila, but they are practicing humility. They will rather not come to church without you. Gusto nila sumundo muna bago umattend ng church. Amen po ba? Palakpakan natin ulit sila. Mabuhay ang mga may sasakyan na nagde-devote ng kanilang buhay para manundo. At kung ikaw ay nagdi-desire, wala kang sasakyan, wala kang lisensya, manalangin ka, pagpapalain ka ni Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For the right reasons, not to please people. Pag nasa grupo ka na, yung pagsuserve mo in love, hindi kayong gusto mo lang i-please, gusto ko kasi matuwa si pastora sa akin, sisipagan ko. Wag po ako. Kasi kahit anong sipag mo, hindi ko napapansin. Pero si Lord, amen. Minsan hindi ko napapansin, si pastora, hindi ba niya nakita yung ginawa? Hindi ko talaga nakita, sorry. Hindi kita na-appreciate. Pero si Lord, nakikita niya yung ginagawa mo, amen. Minsan nagtatampo na kayo si pastora, insensitive naman. Hindi ba niya alam, may kailangan ako, ganito. Oo, hindi ko talaga alam. Sabihin mo sa akin. Kasi talagang sa mga ibang bagay, insensitive ako. Sorry for that, but then, thank you Lord sa buhay mo. Pero ganyan po, minsan hindi ko alam na ganun pala ka-importante. Ganun ka, nahihirapan ka na pala, hindi ko alam, hindi ka nagsasalita. Insensitive din ako minsan. But then, you tell me, come to me, pastora, nagsa-struggle ako, can you please... Then, thank you for people who open up their heart and tell me kung ano yung struggle nila. Then I would understand. Amen. So, for the right reasons, not to please people. Never please people. Please God. Amen. Hindi yung sasabihin ko, hindi yung sasabihin ng ate ko, Isel, hindi yung sasabihin ng ibang tao, ang sasabihin ni Lord. Amen po ba? Don't please other people. Amen.
Motive. Anong motive mo? Never lacking in zeal. Lagi kang excited, lagi kang punong-puno ng excitement. But keep your spiritual fervor serving the Lord. Excited ka kasi ang pinaglilingkuran mo hindi ako. Ang pinaglilingkuran mo ay ang Panginoon. Amen. Hindi ang pinaglilingkuran nyo si Brother Ronel, mga music team. Hindi ang pinaglilingkuran nyo si Brother Francis sa media team. Ang pinaglilingkuran nyo ay ang Panginoon. Isusulit nyo ang buhay nyo sa harapan ng Diyos. Amen. So meron kang right reason. You serve in love to people without receiving or asking in return sa mga ginagawa mong paglilingkod. Si Lord magre-reward sa'yo. Amen. God will reward you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. In the right way, not in our own strength. Hindi sa ganang kalakasan natin, kundi sa kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Be joyful in hope, sabi niya. Ito, outward focus kay Lord tayo. Kahit na anong problema, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Praise the Lord. As Christian, as we serve the Lord, as we serve people, eto po, dapat kay Lord tayo nakatingin. Amen? Hallelujah. Hindi sa saganang strength natin. Kung saganang strength lang natin, pag tinatamad ka, you will not go to church. Pag tinatamad ka, pastora, wala mo ng Bible study ngayon. Wala mo ng care care group ngayon. Hindi ko feel mag-care group, pastora. Alam niyo ako, pag nanghihina ako, tsaka ako nagki-care group, lalo na. Kasi I know it's not my own strength. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kaya alam nyo, pagka nanghihina ako, lalo akong pupunta sa Bible study ko. Pagka alam nyo yun, yung parang drain na drain ako physically at ang sinasabi ng kaaway sa akin, cancel mo na ang Bible study mo. Mag-message ka na sa kanila. Hindi mo feel ngayon ng araw na to. Punong-puno ka ng problema sa kumpanya, sa pamilya mo. Ang daming dahilan para hindi ka mag-Bible study. But I'm telling you, that's the perfect time to go and minister to people because it's not by your own strength. It's the power of God moving in your life. Amen po ba? Doon ko nararamdaman ang power ni Lord kapag hindi ko feel gawin ang bagay na gusto ni Lord gawin ko. So susunod lang ako, upward focus, to God be the glory. Diba? Kasi hindi glory to me kasi ang lakas-lakas ko. Nung mahina ako at nag-Bible study ako, ang ganda na nangyari. It's not my own strength, the strength that comes from above. Amen. Hallelujah. So be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Lagi mong ipagpipray yung mga care group member mo. Isama mo lagi sila sa panalangin. And that the God will change their lives, hindi ikaw ang babago sa ka-care group mo. Mga care group leaders, hindi ikaw ang babago sa kanila. Si Lord ang babago sa kanila. Do your part, obey the Lord, pastoran mo sila, God will change them. Hindi ikaw ang babago. The Word of God is powerful to change the people. It's not your word that will change them, it's the Word of God. Ang tanong, yung sinishare mo ba, buhay muna sa'yo. Buhayin mo muna yung word na isi-share mo bago mo i-share para buhay din sa kanila yon. Amen. And ang outward focus, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. So kanina, syempre, upward focus kay Lord ka, humihingi ng kalakasan mo, nananalangin ka. Pero yung outward focus is, sinishare mo sa mga member mo, sa care group, sa lahat, yung mga binibigay ni Lord na blessing sa'yo, you practice hospitality. Yung pagiging giver mo, ay may mga extra ako na hindi ko na nagagamit, share mo. Alam mo, sa Sitra, kahit ano, I make sure na sa birthday nila, mabigyan ko sila ng kahit, alam mo yun, kakapiranggot, anything na I could grab from my cabinet, mga collections ko, mga binili kong nung sale ang mga Bath and Body Works ko, ano-ano, pag may mga in-stock ako. Tapos pag may birthday, meron akong isang bag na dala. Simple lang, pero just to let these people know they are loved, they are cared for. Amen po ba? Lalo na yung mga ordinaryo lang na akala nila walang nagmamahal sa kanila. Tapos bigla mo silang ibinless. You practice hospitality. Anything, nag-bake ka, kung anong ginawa mo, pinatikim mo, binigyan mo, are you with me? Anything that you do, showing you love them, hindi kailangan gumastos.
kung meron ka naman, basta pinakita mong special yung kamiyembro mo, alam mo, nararamdaman nila. Amen po ba? Nararamdaman nila. Praise God. Hindi tayo material people, but we want to show anything that we can do to show the love. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Binibilisan ko na kasi wala na tayong oras, pero malapit na tayong matapos. 2 slides to go. May natututunan ba? May gagawin tayo mamaya. Are you living in an authentic community? I-evaluate lang natin. Evaluate nyo ang church. Evaluate nyo ang care group nyo para mag-improve pa tayo. Do you have people in your life, except yung asawa nyo kung asawa nyo to, hindi asawa nyo. Aside from your asawa, do you have people in your life who know you? Who love you? Tell you the truth kahit masakit? Encourage you? You could call in the middle of the night, bigla na lang call a friend. Alam niyo, gabing-gabi na, tulog ka na. Sister, may problema ako. Hello? Yung pwede kang tumawag in the middle of the night. Hello? Kasi may struggle ka. O may mga tao ka na bang sinaserve? Or may mga taong nagsiserve sa'yo? This is an authentic community if you find these people. Merong taong nakakilala sa'yo, kahit isa lang, sa care group mo. Kasi ayaw mong i-share ang buong kwento ng buhay mo kasi nakakahiya. So, yung care group leader mo, sis, may i-share ako sa'yo. Ayoko i-share sa buong church. Ayoko malaman nila yung baho ko. Pero nagtitiwala ako sa'yo. I-share ko sa'yo. Nararamdaman mo, minamahal ka. Amen. Tell you the truth. Masakit ang truth. Lalo na pag iko-correct ka niya. Ikaw sister, ang sama naman pag ganun. Ikaw sister, puro ka, wag ganun. We can share in a different way. Sis, wag kang magagalit, may sasabihin ako sa'yo. May naobserbahan ako. Okay lang ba kung sabihin ko sa'yo? Para ikabubuti mo. Kung tatanggapin mo, salamat. Pero kung ayaw mo tanggapin, up to you. Pero ang naobserbahan ko kasi, sabihin mo kung tama ako dito sa observation ko. Ganun. Then, i-share mo yung truth. May naobserban ako sa'yo, sister. Then, hindi naman ganun, sister. Hindi, okay, salamat. At least, naobserbahan ko, sinabi ko. Ngayon, kung mali ako, praise the Lord. At least, kinorek mo ako. You can just be open. Amen po ba? Amen. And then, someone who encourage you. Ako dito, gift ko to encourage people. Bakit? Kasi, kahit ano man yung best na ginawa mo, you're the best. Alam mo yung ganun ako Alam mo sis, you can do great things for God. Ganun ako. I know how to encourage people. Yun yung alam ko na binigay ni Lord na gift sa akin. I don't focus on the bad side of you, but I focus on the good side of you and push you to your maximum limit. Kung may ganun kang tao na nag-i-encourage sa'yo, napapower up ka, that's an authentic community. Amen. Matatawagan mo in the middle of the night, praise the Lord. Amen po ba? So, meron ka bang nakikitang ganyan? Praise God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And we pray that kung itong church na to ay hindi pa dumadating sa ganoon, this is our goal, that this church be an authentic group, be an authentic community. Kahit lumalaki tayo, magawa pa rin po nating mahalin ng isa't isa. Amen po ba? Are you with me? Kasama ba kayo dito? Are you rallying together with me? We declare that this church will be an authentic community. Hindi yung pagpasok mo pa lang tinitignan ka na taas baba, tapos, ano man naman itsura nito? Bakit naman ganyan hello, dapat hindi ganun. Tignan mo nga si sister, parang ang baduy-baduy namang, hindi ganun. Wag natin tignan ng mga ganun. We could tell them. We could, as a care group leader, pagka medyo okay ng relationship ninyo, may napapansin ako sa'yo. Diba? Pwede mo nang sabihan siya. I-correct mo siya kung fashion statement meron ka, tapos siya walang ka-fashion statement. Pwede mong, alam mo sis, mas babagay sa'yo ang kulay, ang kulay yellow. Pag, alam mo, meron ka ng, ay talaga, may sinuot ka nung nakaraan ako, gandang-ganda ako sa'yo, sister. Mga ganong style yung gusto ko na isinusuot mo, mas bumabagay sa hubog ng katawan mo. Yung tao, alam niyo yun? Na-encourage siya.
Napapansin pala yung pananamit ko, sabi niya. Pero pagka yung sinuot mo yung dati, yung isa, hindi, parang hindi yun bagay sa'yo, sister. O, di, sinabihan mo siya ng mabuti at, yung ganon, learn to be, encourager, at the same time, nire-rebuke nyo kapag ka hindi okay. Amen po ba? Praise the Lord. And tignan nyo yung kagrupo ninyo. Tignan nyo sila, kung hindi man kayo magkakilala, kilalanin na ninyo. Pero kung mga care group leaders at kayo'y magkakasama, magmahalan kayo. Mahalin nyo ang isa't isa. Amen. Mahalin nyo ang care group nyo. Mahalin nyo ang mga nagpapagal sa inyo. Amen. Binigay ni Lord sa inyo yan for a purpose. Amen. Huwag nyong di papansinin yan. Amen. Hallelujah. Nagkakaintindihan tayo. How do I experience community? Sino nararamdaman there sa community in the church? Sino nararamdaman nyo? I find a community in this church. Taas kamay para makita ako. Pipicturean ni Lord. Meron ba? Nararamdaman mo ba? Hindi kita pinipilit na magtaas ng kamay kung hindi mo naman nararamdaman. Pero kung babalik-balik ka at nararamdaman mo mahal ka dito, praise the Lord. Hallelujah. Pero yung pagpasok mo pa lang parang, alam mo yun, gusto mo na, nakaupo ka pa lang pero gusto mo na tumayo at umalis. Kasi parang hindi ito, I don't belong here. Parang hindi ito. Pero yung ikaw nakaupo ka na, nandito ka, uwian na ng 2:00, ayaw mo pang umuwi. Gusto mo pa magstay. Pastora, may activity pa ba after ng church? Gusto ko kasi Friday lang ang day off ko. Gusto ko parang enjoy ko ang buong Friday. O lahat na ng gawain ng Friday, sumama ka. Praise the Lord. Alam niyo, ang sarap sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. We're done. Tapos na tayo. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Music team, pwede bang kumanta tayo? Meron tayong commitment. Hallelujah. I commit to moving beyond superficial relationships and I will live in authentic community by serving others in love. Amen. Sino sa inyo ready na mahalin ng kapwa niya? Ready ka na? Mahalin kahit hindi ka ibig-ibig. Ready ka na magtiyaga sa mga tao. Amen. Praise the Lord. Baguhin tayo ni Lord. Kasi hindi madali, pero masarap. Masarap magmahal ng tao kasi yun yung very attitude of Jesus Christ. He learned to serve people. He learned to love people. Let us serve people with love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Awitin po natin yung last song na kinanta natin. Here I am, Lord, use me. Eventually, God is going to use you and me para maglingkod pa sa maraming tao. Hinuhubog tayo ni Lord dito sa church to become a healthy, mature Christian so that we are able to serve other people. Hallelujah. Tayo po ay magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos, baguhin niya tayo. Hayaan natin ang seed of the Word of God, which is the greatest and most powerful seed, ay tumanim sa ating puso. At ito ay tumubo, mamunga. Hallelujah. Ikaw kapatid, kahit sabihin mo, Pastora, bago lang ako, you are a fruitful person. Kapag ang salita ni Lord ay natanim sa puso mo, gagamitin ka ni Lord, bubunga ka ng marami para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Hallelujah. Let's just worship the Lord. Kausapin mo ang Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord. Hallelujah. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will kneel, and I will seek you all my days, and I will follow
sa Panginoon. This is between you and God. Huwag mo papansinin yung mga nasa paligid mo. Kausapin mo ang Panginoon. wanna live for you. Yes, Lord. Be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory. And everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Sabihin mo sa Panginoon. Yes, Lord Jesus. I will worship, I will praise, I will lift up your holy name. I will give you all the glory, all the honor to your name, 'cause you are my only one.
community like this, na maging totoo tayo, meron tayong mga kaibigan nakikinig sa atin. And kung ikaw naman ay ate na or kuya na, make our hearts be serving in love sa mga bagong miyembro ng church na to. Let us open our hearts to embrace people kahit saan parte ng mundo galing sila. Mahalin natin sila. Let us serve them in love. Share kung ano yung meron tayo. Kung ano yung mga talents and abilities natin. Hindi naman lahat yung talent natin is kumanta lang, mag-play lang ng instrument. Such talent, like very creative ka, o meron kang gift, isa kang nasa medical field, may mga kapatiran, may mga sakit sila, may mga pwede kang i-share na knowledge sa kanila. Meron kang gift sa communication, may alam kang kapatiran na nahihirapan, gusto mo mag-share ng talent mo, magturo ka ng English sa kanila, anything that you want to be of assistance. Meron kang sasakyan, may mga kapatiran na kailangan nila ng sasakyan, baka pwede naman na tulungan mo sila kapag naghahakot sila, you make yourself available to them. Na minsan nahihiya yung mga tao magsabi sa church, pero ikaw mismo, nabalitaan mo, o kapatid, maglilipat ka pala, willing akong tumulong sa'yo. Be available. Be at that person that God has made you. Gamitin mo yung talent mo. Gamitin mo lahat na meron ka. Halimbawa, nakikita mo na burden ka sa children. May heart ka for the children. Gusto kong mag-assist once in a while, once a month. Hello? Nakikita mo na burden ka sa hospitality, sa kitchen, at may heart ka naman for the kitchen. Go and talk to the people na nasa kitchen. You want to be of assistance sa maraming kaparaanan. Huwag kang mahiya na ipagkatiwala sa Panginoon at sabihin mo yung mga pwede mong ibigay. Be an available person. Let us serve one another in love. This is the community that God wants to admonish, God wants to develop, and God wants us to make it as an environment, as an atmosphere of this church. Hallelujah. Thank you, Jesus. And as we enjoy the presence of the Lord, pwede ba we will be doing our communion together with our group, together with the care group na kinabibilangan natin. Can we just request the communion elements? And habang nagko-communion po tayo, I pray na siguro bawat care group, you find someone that you can pray for. Pwede kayong mag-partner 1 by 1, 2 by 2, or by the group of 3s. You pray for one another as we do our communion. Pwede mong kausapin yung iyong kagrupo, kapatid, anong pwede ko ipag-pray sa'yo ngayon. Short prayer sa isa't isa. And then we will have a communion. Thank you, Jesus. Let us start to build that community. Kung hindi pa man po tayo talagang totoong authentic, but let us move towards being authentic church, authentic community. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon kung tayo po'y nagiging judgmental sa mga tao, kung tayo po'y nagiging chismosa, nagiging marites tayo sa iba't ibang mga tao. And let us endeavor to move on a higher level. Titigilan na natin yung mga negatibo. Titigilan na natin yung mga maling pamumuhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
po ba tayong, is the communion elements ready? And then we just share it to our group. Amen. And I'll give you the opportunity to pray for one another. Hallelujah. The Lord is here. He's awesome. Napaka good. He's a good, good Father. He loves you and me so much. At yung kasama nyo, kagrupo nyo ngayon sa care group, ayan ay made in the image and likeness of God. So tignan mo siya with the eyes of love. Hallelujah. Antayin po natin bawat isa na makareceive ng communion elements. And as we pray for one another, ipadama natin ang pag-ibig ng Diyos na bumubukal sa ating mga puso. Hallelujah. Thank you, Jesus. We are also a wretched sinner, makasalanan. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos, pero minahal niya tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ora babasika tarabashandariri. Suka tarabasika rabakaya. Amen. Thank you, Jesus. Sige po, lapitan po natin ang mga kagrupo natin. Praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa mga tapos na po nag-pray, kausapin niyo ang Panginoon as we remember the Holy Communion, as we partake the communion today. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli nating alalahanin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Samahan niyo po
ako, let's pray for this communion elements. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this communion elements. Lord, ang bread, Panginoon, na nagre-represent ng iyong katawan, Lord God, that is broken for us, Panginoon. Lord, we remember, Panginoon, ang dakilang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat, minahal mo kami, Panginoon, kahit hindi kami kaibig-ibig, O Diyos. Lord, thank you for that sacrificial love. Salamatan natin ang Panginoon sa saro. Panginoon, salamat o Diyos sa sarong ito that represents, O God, the blood of Jesus na nabubuo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord, alang-alang sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, we thank you for dying, Lord God, on the cross para po sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa dugo mo, Panginoon, Lord. And right now, Lord God, we remember this precious blood para kami, O Diyos, ay tubusin sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord God. We honor you. Lord, we just bless your holy name. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, let us drink the cup. Salamat po, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Lord, apart from you, we are nothing and we can do nothing, O God. Hayaan mo po, O Diyos, na baguhin mo po kami from glory to glory. Your power, Lord, patuloy na kami baguhin, ayusin, and we become the better version of us, Panginoon. Praise.